Okay, tingnan nyo ha. Pisa ni George yan. Halika rito! Eto, gama siya. Mga pinsan ko kasi Brad, ako gano'n. Wala na. Okay? O yung tatakpan doon, naka-video to ha. Ito ang ano nyo. Yan. Ayan, dyan na naman po iba dito. Dito. Okay, dito. Dito. Marami ko may mga tatakpan. Wala yung iba na sa bakasyon? Tagalabo ako. Agdaw. Sila na Ate Jo, ay magkakwentuhan. Ano? Ay naiintindihan. Ang papa niya. Maraming tayo? Ang ganda nga ako mga brad, no? Ako yung, si Richard Vizcay, no? Ako yung chairman ng National Council. Ngayon, napagkasunduan nung natapos yung NATCON, napuuna yung officers ng National Council, hindi kami lahat. Ako yung GS sa National, meron akong 3 vice GS. Isa sa Luzon, isa sa Visayas, saka isa sa Mindanao. Ang sa Luzon, si Brad Vigia, si Victor Rito, police. Lalapag din siya dito. Siya na yung namamahala ng registration. Ang registration natin is 150. 100 yung registration, good for 2 years, 50 pesos yung ID. So, pag nakapagpa-register kayo, ipopost natin yung sa website na lahat ng mga naka-register. Actually, kagagaling ko lang sa Mindanao. Nagpa-register yung mga plato pag yung mga MIL. Marami tayong brand na MI eh. Nagpa-register na rin sila. Ang namahala naman si Brad Ben Ako. Nag-convention kami sa Cagayan de Oro. Na-post na rin yun sa YouTube sa Cagayan de Oro. Tapos, mayroong schedule sa January sa Davao naman. Baka tumiretso kami ng Cotabato. Kasi, nakita na ba nila yung national ID natin? Ganito? Kasi pag nakapa-register kayo, katulad na ito, meron sila nakalagay na Visayas ako naka-register. Yung Luzon, sa kanila, NL. So, isang ID tayo, sa lahat, pag national natin, ay naman na nakalagay, may international. International ay nakalagay dito. Pero yung number dito, ay tinatawag na roll number. Pag nagpa-register kayo, bibigyan kayo ng roll number, permanent na yun. After 100 years, 200 years, yun pa rin yung number. Pag tinignan niya sa database ng ACRO, sa history ng ACRO, magbuhat pa noong 2000, maabot na, siyempre, hindi naman tayo mawawala. Hindi niya lang lahat. So yan, ako pina-plastic ko lang yung ID ko, pero ang hindi yung plastic na yung sorry. Ang ginawa ko lang kasi dito, nag-extra bayad lang ako. Pinascan ko tapos para naka-plastic. Kasi importante yung yung roll number eh. Sabi may firma din ako sa likod. So, napag-usapan na rin namin yung di ba, pag may ibang chapter pumapasok, lumilipat ng chapter, binibigyan pa natin ng welcome panel, di ba? Tinatanggal na namin yun. Kaya wala ngayon bayad. Ibig na paddle, magbabayad na siya. 200 yung bayad nila sa transfer fee. Tapos yung form, pwede na kayo maka-download. Lahat ng forms natin, new chapter, new members, pati yung constitutional bylaws nasa website. Punta kayo sa AKT Visayas. Naka-search na doon. Doon lahat ng lahat ng form, sa baba mo, merong
procedure kung paano gagamitin yung form. So, hindi na kayo kailangan magtanong. Mayroong procedure doon kung paano. Step 1, 2, 3, lahat, pati sa pag-transfer. Kasi yung pag-transfer ng branch sa ibang chapter, maraming process yung kailangan. May pipirmahan pa siya kung saan sa galing chapter. Pipirma yung GS niya kung saan sa galing. Kasi baka mamaya sa transfer dito, may atraso pala doon sa chapter niya. So, kailangan ng approval bago yung ma-accept. Kasi yung importante yung bibigyan ng natin welcome pattern yung branch. Pero kaya kasalanan doon sa chapter niya. So, kailangan niya ng transfer. Importante yung transfer. Tapos, hindi na natin siya mabibigyan ng welcome pattern. As long as naka-register sa national. Hindi ka register sa national. Pwede nyo pa siyang bigyan ng pattern, welcome pattern. Hindi pa kayo sigurado sa branch niya. Register sa national. Pumunta man siya sa Visayas, na-transfer siya, dala niya yung ID niya ng Luzon, pabayad na lang siya ng 200, saka palo lang. So, napakasimple eh. Tapos may form din tayo sa mga new members, saka yung new chapters. Doon sa new chapters, kung mag-create kayo ng new chapters, may procedure din doon. Kailangan ng approval ng chapter ng katabi nyo. May radius, kung gaano kalayo, ilan na kayo. Kasi nakalagay sa Constitution and Bylaws na bago ka maka-form ng chapter, kailangan meron kayong 20 members ng chapter. So, since ay dito lang po, ay ka-20, qualified na qualified po kapag kayo ng chapter nila sa chapter. So, all you have to do is to download the form, tapos pasa niya lang kay BGR. Nagtayo na pa siya ng Quezon County. So, ipo-forward yun sa, kasi ang procedure kasi, yung chapter, yung approval niya, gagaling doon sa council. So, ang council ng Quezon, yung magbibigay kung anong chapter na bibigay sa inyo. Kasi magbigyan kayo doon procedure doon, yung proposed chapter nyo. Pwedeng Greek name, Greek letter, or yung barangay nyo yung chapter. So, magbibigay kayo ng mga pagpipilian doon ng Quezon Council para ma-approve nila. Kasi ipo-forward din yan kay Brad BGR eh. Pagka-forward kay Brad BGR, ipo-forward na kayo sa akin. Kasi kung natatandaan nyo, for so many years, ngayon lang tayo nagkaroon ng National Council, so na-encounter ko din sa Mindanao yung naging problema. Nagkaroon ng kanya-kanya, basta na lang ganito, tayo dyan, bigay dito, bigay doon. So, wala mga procedure. Ngayon, binabago na natin lahat. Kasi kailangan meron na tayong sinusunod ng mga procedure. Para pangkalahatan. Hindi lang dito yan i-implement. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat i-implement na ngayon yung mga bagong procedure. Pati yung mga form natin. Yung mga form natin, national form yun. So, kahit saan, valid. Lalo na yung mga magta-transfer ng chapter. Siyempre, minsan baka mapunta kayo, baka pagtrabaho kayo sa Mindanao, kaya sa Visayas, o kaya sa Manila, mas madali na kayo makikilala ng chapter. So, may tanong ba kayo para paliwanagan yung Question! Question na. Yung GS natin, basta tayo natin. Tanong ko po, yung gusto ko na malinaw yung yung budget, yung mga makinig ko sa kanya sa video, yung ate nung chapter, Ito yan eh. Ang procedure kasi nung ng funding. Ngayon, lahat na nagpa-registered, nasa bangko lahat. Hindi naman natin ginagawa. Sa 2009 natin, i-ready yun for distribution. Ngayon, mayroon din form. No? May form para makahingi kayo ng project. Sa form na yun, kung magbibigay kayo ng project, may costing siyempre yung project nyo. Kung magkano yung kung anong klaseng project yun, pagpalagay nyo na, street cleaning na lang. Babudget kayo ng 5,000 sa street cleaning. Kasama na yung merienda, walis, lahat. So sa 5,000 na project nyo, yung 2,005, sasagutin ng chapter nyo.
Yung 2005, itutulong ng national. So, kasi hindi pa pwede na hihingin ka ng project ng national na yung buong project gagastusin ng national. Kasi hindi yun yung vision ng fraternity natin. Kasi yung pondo natin, gusto natin, kung makalikom tayo ng pondo ng mga 1 milyon, tapos may mag-donate pa ng 1 milyon, so magiging 2 milyon na yung pera natin. Mag 2 milyon na yung pera natin, magiging 4 na milyon. Kasi yung kalahati nga nun, project, sa mga chapter, yung 2 milyon, yun yung pang pasak doon sa ano, sa mga project. Diba? Pero, naka-record tayo. No? Siguro kasi, iaano natin yung sa Quezon, pag minatch up natin sa Quezon, nalikom lang natin ng pondo sa buong Quezon, pagpalagay mo na ng 50 mil. Ang budget allocated lang sa Quezon is 50,000. Hindi natin pwedeng gamitin yung budget sa Manila para sa Quezon. Kayo rin, yung budget yun para naka-allocate sa Quezon, pag titignan natin sa database, hindi niya pwedeng gamitin ng Mindanao, ng Maynila, ng Visayas. Oo, kasi kayo actually, yung national natin ngayon, nagiging nagkahawak lang para meron kayong ready pondo. Kami lang yung parang nagiging keeper nung fund. Pero hindi naman yung pwede i-distribute sa ibang chapter, sa ibang council. At hindi naman siguro kayo pwede naman humingi, so dapat pa doon sa... Hindi, nag-alon din po yan. Masabi din po natin yan. Sa dami din po lang nag-register sa national. Oo. Kasi kung katulad po dito, sa amin, ang nagre-register lang po dito, wala po siguro mga 10, halimbawa. So hindi na rin kung mga 10, di, yan lang yun. Diba? Oo, kaya nga, pinupush natin na lahat ng member magpa-register. Oo. Kasi, ilalagay natin sa mga utak ng mga brand na kung sila-register nyo, ibabalik ka sa inyo. Kaya lang, push kayo, gumawa kayo ng project, para mabalik sa inyo yung pondo nyo. Siyempre po, hindi po natin may iwasan ba? Marami yung mga skeptron na may doubt pa rin. Kasi, Totoo yan, kaya nga nandito nga tayo doon sa national. Kaya nga, pinipilit natin lahat ng brand. Unang-una, kaya tayo nagkakaroon ng national registration para magkaroon tayo ng national identity. Kasi, meron tayong roll number. Pangalawa, malalaman na natin yung spread natin. Pangatlo, yung mga brand, magkaroon ng pondo sa mga chapter nila. Kasi alam mo, matagal na akong acro. Napapansin natin dati, ang hirap natin maglabas ng pera pag may project. Eh ito, pero mo 2 taon, ang registration mo lang 100. Hindi mo pa maibigay. Actually, yung 100 kung masipag lang ang GS na tulad ng ginagawa sa ibang parte sa Mindanao, pasipagin ko lang, kada isang araw. Pag umabot na ng 100 yung binigay na, 20 bigayan lang yun eh. Kung araw na to, may 5 ko brad, pondo muna yan. Sa isang linggo, nakapagbigay siya ng mga 30 pesos eh. Ilang 30 pesos na yan. Wala pa isang buwan, bayad na yan. Kahit na pa piso-piso, bayad 30 pesos ka na. Kasi within 5 months, nabayaran mo na. Kasi kung wala kang intention magbigay ng pondo para sa chapter nyo, doon mo makikita yung gano'n ka disisido yung member. Kasi wala mangyayari sa chapter kung wala tayo active naman. Yung project din tayo. Kaya paano kung makakasa lang tayo lagi dun sa brand natin o yung sa meron sa atin. Kasi di ba mas maganda kanya project, kasama kami dyan sa sarili. Isipin mo, pag nag-project kayo, may pera ka din yun. Kasi pondo ko rin yung ginamit ko eh. Di naman mabubuhay yung trust natin kung hindi tayo magkakaroon. Pero napag-usapan na namin, tinakot naman yung national, hindi ko gagamitin o wala akong ibabawas na expenses ko sa registration nyo. Yung mga papunta-punta ko pag-iikot ko, pagkain ko, pamasahe, gasolina, wala.
Kasi yung mga lakad, sinasabay ko nila sa mga business trip ko, saka sa bakasyon. So, hindi naman kailangan ko muna ng pondo doon. Kasi, usapan na, yung pondo binigay ng Brad, ibabalik natin ang nila. Pero, kailangan, magbigay na kayo, magparehistro na kayo, para magkaroon na kayo ng national identity. Kasi hanggang ngayon, afro kayo, pero hindi pa kayo registered. Darating yung panahon na ang i-recognize na lang natin yung mga registered members. Kaya nga, magpa-register na tayo kasi pag dumating yung panahon na i-declare ng national na mga hindi nagpa-register, magiging inactive. Pag magpa-register sila, meron silang penalty. Pag talagay natin na pagkakaluan ng board, yung mga late registration, mag-additional sila ng 50. So, yung 100, magiging 150 pa yung registration. Lalaki. Lalaki pa. Question. Ano natin, Ito na yung national. Ano kaya basta magla science, may na. Kasi ma. Ako na lang. Ako din po. Nais din po namin bilang isang Quezon Council po, member po ng Quezon Council. At sa pakipagtulungan po ng national, meron po tayong ilulunsad na programa. Ito po yung tinatawag nating rakrakan ng ACO. So, sa February 13 po ito gaganapin. So, ito pong layunin nito, ang pinakaunang-unang pong layunin natin is, yung mga inactive po nating member dito sa Quezon, maging active po sila. Then, pangalawa po, magkameron po tayo ng fund. Yun. Tsaka, so, pangatlo yung, ano natin yung mga vlog natin na talagang, andito yung, ito na yung bagong mukha ng LGC. So, sana ho, tulungan ng mga members kung inaano ko din po sa national. Ako, ang may tutulong ko lang po, so pwede ko magpa-email sa inyo ng solicitation. Ina-accredit ko yung affair nyo. Yun lang, pero pagdating sa pan, ang national, hindi kami pwede makapagbigay. Katulad nga na pag-usapan, sa 2009, August 8 pa, i-ready yung funds pagka-present ng funds dun sa body. So, ay, Brad, ang nakakawa namin, yun nga, solicitation letter na kailangan from national. Kasi lalapit din tayo doon sa mga politika natin, Brad, dito. Oo. Ganun Yun ang nga. gagawin. Paano nga lang natin, i-acknowledge natin yung project, tapos magpapa-email ako ng solicitation letter. Email mo ko kung ano, para ka-i-lagay ko dun sa... Siya kasi ang gagawa ng tututan, sa barangay. Kasi nga parang tulong niya nga dito sa kanila. Kaya magkakaroon din si Victor kung darating siya dito sa mga GS na nakipag-cooperate dahil mapupunta din sa aming. Hindi, yun nga. Ino-note ko na lang, noted by Victor Rito, saka ako, ino-note ko din sa pangalan ko. Ipirma ko, noted by Victor Rito. So, email mo sa akin yung kung kailan, ano yung title, ano yung purpose, ano yung beneficiary, para mailagay ko dito sa Battle of the Band. February, sakto-sakto. email mo sa akin para pag-email back ko sa'yo, lalo mo lang sa attachment. kaya nga, inano ko talaga, birthday mo yun, Brad. 13, alam ko, Brad, alam ko talaga, birthday nito ni GS, kaya 13 eh. Kaya pala, Ay, kung may matutuloy, nandito ka. Hindi ko pa alam yung mga schedule ko sa February 30. Kasi lalapit ka kung makakaya naman eh. malapit po kasi kami kay Brad Pitsay. Kung sa tulong po ninyo, di ba po? Ay, mga brad naman natin. Kasi po, ang balak po namin kasi ganito, para po bang, hihingi po kami na halimbawa ng suporta sa kanila, parang pinaka-funds na ibibigay nila sa amin. At yun na po yung aanahin namin. Kung maganda yung gagamitin namin, pwede naman ang namin. Halimbawa po sa iyo, Brad, bibigyan niyo kami ng mga 40 mil. Halimbawa lang. Kwentuhan lang, kahit sa million pa. Kwentuhan lang. So yun po, so yung pong funds na yun, gagamitin na po yun hanggang sa kung saan po pilipat yung mga ganong event. Halimbawa po, dito sa Quezon,
So dun sa, yung pong 40,000 na yun, magkakameron po ng percentage yun, dun sa halimbawa po, magiging 60 po yun after na matapos tong event na to. So ililipat na naman po dun sa kabilang bayan o sa kabilang council, so sila naman po ang gagamit ng ano, para pong ganun mangyari. Basta po, ang magiging ano po nun, yung pong national talaga. Yung pong, Hindi, kasi kaya nga tayo may mga council. Binibigyan natin sila ng kalayaan, kumuha ng sarili nilang perahan para maging pondo sila. Hindi porque national kami na pipigilan na namin kayo o makikialam pa kami dun sa internal affairs nyo. Kasi ano na yan meron tayong structure. Ang structure kasi natin. Yung nang may mag-complain na Brad, hindi yan pwedeng mag-complain sa akin Kasi meron tayong procedure. May structure. Bago siya complain sa isang Brad, punta mo sa GS. Ang GS mag-decide. Kung hindi ka makapag-decide, papasa niya dun sa council niya, sa Quezon Council. Ngayon, sa Quezon Council, papasok niya kay Victor rito, sa Regional Council. Sa anong region ko? Hindi. wala po kami Region. 4 po ito. Region 4. Gagawa pa si Victor ng ano dito. Wala po. Pero magkakaroon tayo ng Regional Ang Council. meron na po kaming ginagawa, ito pong San Pedro, ito pong Calabarzon, yun pong gagawin namin. Okay po, yeah. Yan po, Calabarzon, Lord Jim. So, pagkatapos ng Quezon Council, papasok yan doon sa Calabarzon Council. Pagkatapos doon, papunta pa yan kay BGR bago mapunta sa akin. Baka na nag-usap na sila ni Lord Jim. Kasi mahirap kasi tatapakan mo kasi yung trabaho ng mga brand. Baka, yun nga, nagkagulo-gulo tayo before nun kasi nakakatapakan hindi. Bakit ka nakikialam? Chapter namin to. Kaya nga meron tayong procedure. Para hindi natin ma-overlap yung trabaho ng mga council natin. Siyempre, bakit didirekta sa akin, meron pa namang di ba? Yan yung sinasabi ni Victor na magkakaroon daw dapat talaga yung mga GS ng 3 days seminar. Kahit 2 days daw. Lahat naman. Para alam nila yung kanilang mga Kaya katungkulan nila. kung ano yung Kasi napakahirap, lalo na sa natin, sa lumalakad natin. May current chapter, meron kayong set of officers dyan. Nangyari na sa Cebu. Yung council doon, nawala yung GS. Yung auditor, ang tumayong GS. Tinanggal namin. Kasi hindi pa pwede. Pag wala ang GS, ang vice GS, ang automatic na papalit. Hindi pa pwedeng pumalit ang secretary, treasurer, vice GS lang. Ngayon, kung walang vice GS, saka may tatayong OIC, magkakaroon ng special election para mapalitan yung mga nawala. Hindi naman natin pwede kasi kung ipapalo natin yan, nawala yung GS, ay ako yung MI, ako na GS, kaya ako Hindi yung pwede. Diba? Kaya nga, meron tayong constitution and bylaws. Nakalagay din yan sa constitution and bylaws. Procedure, kung paano magpapalit ng mga officers natin. Saka, meron tayong brad ngayon, siya ngayon yung undersecretary ng Dangerous Drug Board. Alam niyo ba yung Dangerous Drug Board? Undersecretary siya, at chairman niya si Tito Soto. Yung Dangerous Drug Board, under niya yung PIDEA. So, mas mataas pa siya sa PIDEA. Siya yung nagmamonitor sa buong Pilipinas ng mga drug-related cases. No? Kakakasapin ko si Brad Paul, si Undersecretary, na dumalaw dito sa Quezon para makapag-buo siya dito ng mga project. Kasi maraming project yung Dangerous Drug Board. Yung ibang mga project na nagsimula na sa Jensa, sa Davao, sa Cebu. Mga project, mga mahawak mga project. Laki niya pangalan niya hawakan. Ipapatap ko kayo para kayo mag-spearhead ng mga project. Yun nga rin po yung gano'n namin battle of the Bands namin parang yun din po yung maging example ba ng mga kumbaga kami nga po yung pinakaunang gagawa ng business namin. Para may ano naman namin doon sa iba, share namin or whatever.
So, natandaan nyo, ang motto ng Afro, drug free. Hindi kayo magda-drug pag hindi free. Mamaya, bibili kayo. Pag libre, kaya nga drug free. Hindi kayo magda-drug. Pag may bayad, wag. Yun. Yun lang po yung pinaka-project po ng council. Walang problema, kaya nga, email mo ko. Una. Tapos, papadala na kita ng solicitation. Sabagay, nag-meeting ka naman ng Ano ang nangyari ngayon? Sa Cebu kasi meron affair sa January 18, siguro nakita niya sa YouTube, no? Si Lulu. Ngayon, marami kasing brand din doon na hindi makabayad. So, ang ginawa namin, sinabihan namin sila, sige, hindi kayo makabayad sa registration nyo. Magsasayaw na lang kayo. So, sila din yung dancer natin. Meron pa yung 100 dancer. Libre ba yung registration nila, saka yung ID nila. Kasi, pag kumuha ka din ng dancer, magbabayad ka din eh. So, mga brand na lang. Libre na yung registration nila. Libre na yung bayad sila sa sayaw. Oh, bibigyan na lang sila ng alawa. Wala namin yung sponsor. So, yun pong sa amin na yun, manghihingi na lang po kami ng mga financial ko yan. Oo. Hindi, kasi yun nga, yung iba dito na hindi makabayad sa registration. O, gagawin, ano, Gumawa kayo ng project dito na mas sponsor ng isang politiko para ibayad nyo doon. So sa akin nyo, gawa kayo ng letter na meron kami registration na para mabayaran namin. Baka naman pwede meron kayo ipatrabaho sa amin. So pauwi namin. Kasi po, halimbawa po yun lang pong project namin. Kung meron mo kaming Makita, makikita, halimbawa, yung pong mga nagporsiging brand na tumulong sa amin. Magbenta. Di ba pwede po yung maging ano na yun po yung maging sagot dun sa mga hindi nagbabayad, di ba? Yung mga hindi papalit. Di ba? kaya nga, ang isang membro, wala nang rason na hindi siya makabayad. Oo. Kasi binibigyan nyo sa Kaya nga po, alternatibo. kaya nga po yung pinaka-alternative ng Quezon Council. Parang, sige, total, wala naman. Ito yung project, ito na, ilalapit namin sa kanila para tumulong sila din. Kung ano man yung outcome, kumita, yung percentage, yun na po yung pinaka namin. Kung kaya halimbawa, kayo tumulong kayo para sa ID nila. kung tumulong sila sa pagbenta ng siya, kung ano mga activity namin, yun po yung pinaka namin. Yun po yung isang pangunahing naisip namin na proyekto na para ma-register siguro. Oo. Maganda yan. Yun po yung, kaya po nag-consulta din po kayo sa BGR. So, yun po yung, tutulungan naman po niya kami sa mga gawa. Pero tol, masyado kayo dynamic yan. Ano ba yung... Magtanong kayo, dati ang dami nilang question. Ito, Brad, yung pagtatanggal ng Brad, kasi nabasa ako doon ng, ano Hindi, actually, hindi tinatanggal yung brad. Yung suspindi. Yung suspindi yan. Tapos yung nasuspending brad, meron siyang karapatan na iapila ang desisyon nung nasususpindi sa kanya. Meron niyang procedure, nandun sa, may form tayo doon. Ngayon, i-a-appeal yan. I-a-appeal. Kumari, ako yung sinususpindi. Sinususpindi mo ko, ikaw yung nasuspindi sa kanya. I-enta, ikaw pumirma ng suspension niya. I-a-appeal niya yan doon sa Quezon Council. Kasi hindi naman natin pwedeng i-appeal sa'yo. Decision mo na yan eh. Diba? Kailangan din ang desisyon. Kasi magiging bias ka pag ano eh. Ikaw yung nagtanggal. Ikaw din ang ibang babalik eh. Kaya appeal niya yan, ang procedure niya, appeal niya yan doon sa Quezon Council. Ngayon, kung ang desisyon ng Quezon Council, suspendido pa rin siya, isusustain yung desisyon mo, yung masuspindi, pwede pa rin siya mag-appeal Hanggang pong makarating sa'yo. Talagarso, hanggang sa makarating sa akin. Lalayo-layo ang gastos niya pag nakarating sa'yo. Kasi parang naintindihan ko. Nakarating sila sa Cebu. Wala pa kasi yung ano eh. Bylaws. Meron nga, nandun nga sa AKP. AKP Visayas, mag-download na lang kayo. Pero kasi ang sinabi May bayad po ba yung pag-download doon? Wala. Hindi, wala kasi. May bayad yung chapter registration. Ang ano kasi, pag nagpa-register ka ng chapter, bibigyan ka, kung kanino kayo nagbayad, siya yung magbibigay sa inyo ng bayad. Yun nga. Wala pang inaabot si Victor. Naka-register na sila. Mga chapter. Kukunin nila. Kung wala pa, pwede na kayo mag-download sa AKP. Basta naka-register na.
Kasi po, kung hindi kami naka-register, hindi po kami makakapasok doon eh, di ba? Hindi ba, makakapasok naman kayo. Kaya lang, siyempre, maganda yung may yung bylaws and constitution nyo na hindi lang downloaded, permado pa rin. Stay lang daw. Yung mga bylaws nila na kopya kasi mas maganda kayo may pirma niya. Kailangan may permado. Kesa magda-download kayo, hintayin nyo na lang ibigay. Kasi po, ang nangyari na, di ba, nung 8, nagkita-kita po tayo doon, di ba may binigay po doon talaga sa bawat yung nag-attend po ng convention. Ano yun sa... Ang ginawa namin, pinaserox namin, tapos inano namin. Oo, okay lang yun. Kasi nga, mas maganda nga, mas maganda ipakita mo doon sa bagong membro. Ito yung original. Eh, baka yun, kasi pag sinabi yung original, may perma yun. Original. Di ba yun nga po binigay sa atin doon sa convention, di ba po may mga perma yun? Oh, ngayon, siyempre, meron na nga siyang nakapirma Iba na. na yun. Pero ang ginawa nga po namin noon, di pa rin na-xerox po namin, ay nalaman ni Vice. Sabi niya, hindi ganun, ibalik niyo, kunin ulit. Kasi wala akong perma doon sa mga virus. Kailangan kasi pirmahan niya. Pero ang ginawa naman po namin noon, pinagsasubmit po namin, may mga requirements po kaming inaano, ang council, para po mabigyan namin sila ng mga virus. Pero mali pa rin po, hihintayin po rin pa rin namin yung bigay ni, para meron lang po sila ng hawak na virus. Pero hindi pa rin po yun kasi wala nga pong perma na personal na sa iyo. Maganda kasi nakapirma siya. Oo. Para naman sasabi mo original. So, ano pa maitatanong nyo sa mga pasok-pasok? Ano pa? Kailangan, isang taon, baka lumpag ako rito. Kailangan, triple na yung donation nyo rito. May bakasyon po eh. Sila. Ito po ang natin, chairman po. GS po. Hindi lang ako magtatagal. Pagpasensyahan nyo na ako dahil meron pa rin akong kausap doon sa mga brand doon sa Batangas eh. Tapos bukas sa Laguna naman ako lalabas. No, pinadyanan tayo. Talagang pinuntahan ko lang kayo dito. Palakpakan natin. Hey. Picture tayo pa naman ha? Picture. Picture tayo lang. Wala. Nakapangako lang kasi sa akin si chairman kaya pumunta rito. Maraming salamat. Ako rin pasalamat na lang para yun. Picture tayo na labas. Lalabas tayo para kahit tayo. Liwanag. Para sa datupan. Okay. Oh, picture para remember. Tara, sa baba. Sa baba. Compress. Video ito. Ito picture oh.